Alam nyo, kapag biglang may nangyari, isang bagyo, isang aksidente, o kahit anong hindi inaasahan, ang unang iisipin natin, gulo na to. Pero ang totoo, sa likod ng bawat emergency response, may sunusunod na plano. Isang playbook kumbaga na idisenyo para maibalik sa ayos ang lahat. At yan mismo ang bubuklatin natin ngayon. At ito talaga ang pinaka-importanteng tanong, di ba? Kapag nagkakagulo na ang lahat, sino ba talaga ang may hawak ng manibela? Sino ang kapitan ng barko? Tingnan natin kung paano sinasagot ng sistema dito sa Pilipinas ang tanong na yan. Okay, para di tayo maligaw sa usapan, ito yung 5 bagay na dadaanan natin. Una, ano ba talaga ang krisis? Pangalawa, ano yung pambansang plano? Pangatlo, paano ang command structure sa mismong lugar ng insidente? Pang-apat, sino-sino ba yung mga tao sa team? At panghuli, ano yung buong proseso mula simula hanggang sa pagbangon? Tara, simulan na natin! Okay, Section 1. Unang-una sa lahat, bago pa natin pag-usapan yung mga solusyon, kailangan muna nating magkaintindihan ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng krisis. So ayon sa definisyon, ang krisis hindi ito basta't simpleng problema lang ha. Ito yung isang sitwasyon na biglaan, delikado at hindi mo inaasahan. Ito yung mga pangyayaring kayang-kayang guluhin ang normal na takbo ng buhay, mula sa isang tao lang hanggang sa buong lipunan. At ito ang mahalaga, no? Ang krisis, maraming itsura yan. Hindi lang to tungkol sa mga dambuhalang sakuna na nakikita natin sa balita, tulad ng lindol o pagputok ng bulkan. Pwedeng personal yan, tulad ng krisis sa pamilya o biglaang problema sa pera. At dahil iba-iba ang itsura nito, napaka-importante na may sistema para harapon ang bawat isa. Ngayon, yung mga malalaking krisis na yan, pwede nating hatiin sa 2 kategorya. Una, yung mga gawa ng tao. Isipin nyo, malaking sunog sa pabrika, oil spill, mga ganyan. Tapos, syempre, nanyan yung mga natural na sakuna na aminin na natin, sanay na tayo dito. Pareho yan, kailangan ng sistema para matugunan. Ito na, ito yung kumbaga magic word, critical na insidente. Tandaan nyo yan, kasi yan ang nagsisilbing trigger. Kapag ang isang pangyayari ay tinawag ng critical na insidente, yun na yung hudyat. Umiikot na yung makina ng gobyerno at dyan na pumapasok yung formal na playbook na pag-uusapan natin. Sige, so tingnan naman natin yung big picture. Paano ba naghahanda ang buong Pilipinas para sa mga critical na insidente na yan? Meron tayong tinatawag na pambansang balangkas or national blueprint. Ang pundasyon ng lahat ng to, itong batas na to, ang Republic Act 10121. Ito ang naglatag ng buong framework para sa disaster management sa bansa, mula sa paghanda, pagresponde, hanggang sa pagbangon muli. At ganito ang itsura ng istrukturang yan. Sa pinakatuktok, makikita nyo ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Sila yung parang main brain ng buong operasyon sa national level. Sila yung laging nagbibigay ng update sa TV tuwing may malakas na bagyo. Naalala nyo noong bagyong Yolanda? Sila yon? Okay, mula sa national level, baba tayo. Punta tayo sa ground zero. Kasi, di ba, kahit gaano kaganda yung plano sa taas, ang totoong laban ay nasa baba. Nasa mismong lugar ng pangyayari. At para dyan, may standard na playbook din sila. Ang tawag sa playbook na yan ay Incident Command System o ICS. Isipin nyo to, para siyang isang universal language para sa lahat ng responders. So kahit galing ka pa sa PNP, sa Army, sa Bureau of Fire o sa DSWD, iisa lang ang playbook na sinusunod nyo. Iisa ang lengguwahe nyo. Walang hulaan, walang kanya-kanya. Ang galing, di ba? At ang ganda sa ICS ay sobrang flexible nito. Halimbawa, kung ang insidente ay nasa isang lugar lang, sabihin nating malaking sunog sa isang building, single incident command ang gamit. Ibig sabihin, isa lang ang boss, isang incident commander. Pero kung malawak na ang sakop gaya ng Bagyong Odete na tumama sa iba't ibang isla, unified command na yan. Dito, yung mga leader ng iba't ibang ahensya ay uupo bilang isang grupo at sama-sama silang magdedesisyon. Parang isang council of war. Sige, mag-zoom in pa tayo. Sa mismong ground zero, isipin niyo yung kasagsagan ng isang malaking operasyon. Sino-sino ba talaga yung mga tao sa command post? Kilalanin natin sila. Pinakauna at pinakaimportante sa lahat, ang Incident Commander
o IC. Simple lang ang role niya. Siya ang nag-iisang boss sa ground. Final lahat ng desisyon niya. Kung sinabi niyang evacuate, evacuate. Kung sinabi niyang hold, hold. Sa kanya ang huling salita habang may krisis. Pero syempre, hindi siya nag-iisa. Meron siyang 3 key people, ang command staff niya. Una, yung PIO o Public Information Officer. Siya lang ang pwedeng magsalita sa media para isa lang ang boses at maiwasan ang fake news. Pangalawa, yung Safety Officer. Tungkulin niyang siguraduhin na ligtas din yung mga nagre-respond. At pangatlo, yung Liaison Officer. Siya yung tulay sa ibang grupo na gustong tumulong para organize ang pagdating ng suporta. At itong chart na to, dito nyo makikita ang lahat ng malinaw. Tingnan nyo, nasa taas si Incident Commander at yung command staff niya. Tapos sa baba, sila yung nagbibigay ng utos sa operations, sa planning, sa logistics. Malinaw ang chain of command, walang gulo. Okay, lumayo na tayo ng kaunti sa mismong insidente. Kasi ang totoo, ang crisis management hindi yan natatapos kapag patay na yung sunog o humupa na yung baha. Hindi, ito ay isang cycle. Isang tuloy-tuloy na proseso. At ang buong prosesong yan may 3 yugto. Una, yung paghahanda, bago pa man dumating yung problema. Pangalawa, yung aktual na pagmamanage sa insidente habang nangyayari. At pangatlo, na madalas nating makalimutan pero sobrang importante, yung pagpapanumbalik ng tiwala ng publiko pagkatapos ng lahat. At itong 4 na thematic areas na to ang nagpapakita ng cycle na yan. Ang punto kasi dito, hindi lang tayo basta magre-react. Ang goal ay maging mas matatag para sa susunod na mangyari. Isang cycle ng patuloy na pag-aaral at pagpapabuti. So ganito yung 4 na hakbang sa cycle na yan. Nagsisimula sa prevention at mitigation. Paano natin maiiwasan ang sakuna? Susunod, preparedness. May sapat ba tayong gamit at training? Pagdating ng sakuna, doon papasok ang response. At pagkatapos, yung pinakamahabang phase, rehabilitation and recovery. At pagkatapos niyan, uulit tayo. Babalik sa umpisa para pag-aralan kung ano ang natutunan para mas maging handa pa sa susunod. Kaya kung may isang bagay kayong dapat tandaan sa lahat ng ito yon. Ang epektibong pamamahala sa krisis ay hindi swerte lang o galing ng isang tao. Resulta ito ng isang organisado, ensayado at pinag-isipang sistema. At sa huli, ito ang ultimate goal ng buong playbook. Hindi lang para makasurvive sa susunod na sakuna, ang tunay na layunin ay bumuo ng mga komunidad na mas ligtas, kaya mag-adapt at matatag para sa tuloy-tuloy na pag-unlad nating lahat. Kaya, iiwan ko kayo sa tanong na ito. Ngayong nakita na natin ang buong sistema, subukan niyong isipin, ang komunidad ninyo, handa nga ba?